It's just a game, guys. Kaya walang pikunan. Wika pa ng katrabaho nila. Game na! Umpisa na natin! Sabi pa ng iba nilang katrabaho. Nagsimula na nga ang laro. Okay pa sa simula. Hanggang sa naging mainit na ang laro. Ang iba ay may tama na ng alak. Laging iwas ang empty bottle kina Jana at Alvin. At tanging sila na lang ang hindi pa nakakapaglaro. Now, it's my turn to spin the bottle. Saad ng isang katrabaho nila. Umikot ang bote at dahan-dahan na ang pag-ikot nito. Hanggang sa tumigil ito kay Alvin. Alvin! Sigaw ng mga katrabaho nila. Sa wakas, at sa'yo naman naturo. Si Jana na lang ang hindi. Wika ng isang katrabaho nila. Okay, truth or dare? Tanong agad ng nag-ikot ng bottle. Truth. Mabilis na sagot ni Alvin. Gusto mo ba si Jana? Biglang natahimik ang mga katrabaho nila. Ang iba naman na may tama na ay nawala na. Tanging naging seryoso silang lahat nang itanong ito kay Alvin. At dahil katabi lang ni Jana si Alvin, ay bigla siyang nailang. Ayaw niyang kantsawan silang dalawa pag nakabalik na sila sa trabaho. Oo, may gusto ko sa kanya. Actually, nililigawan ko na siya. Sagot ni Alvin. Lahat ay naghiyawan at nagtilian. Kantsaw ng mga katrabaho sa kanila. Kaya pala kung makadikit ka kay Jana, ha? Oh, such a caring man. Kaya pala hindi mo malis ang tingin mo sa kanya. In love ka, pre. Ang kantsaw ng mga katrabaho nila. Pati sina Roxy at Jerry ay hindi rin makapaniwala sa revelasyon ni Alvin. Hep, hep, hep! Let's proceed hanggat hindi lahat naglalaro. Putol sa pagkantsaw ng ibang katrabaho. Kinuha ni Alvin ang bote at inikot ito. Tumigil ito kay Jana. Ngayon, hindi na siya magdadalawang isip na sumagot. There! Makikita ang pagkadismaya sa mukha ng mga katrabaho ni Jana. Pero wais siya at mas mabuting piliin na there dahil wala namang tanong dito. Alvin, anong iutos mo kay Jana? Hindi nagsasalita si Alvin. Naghihintay lang si Jana. Ngunit wala talagang masabi si Alvin. Kayo na lang, wala akong maisip. Suko ni Alvin. Biglang kinabahan si Jana dahil pansin niya ang ibang pag-iisip ng ibang katrabaho nila. Sure ka na ba talaga, Jana? Dare talaga pinili mo? Oo, desidido na pagsagot ni Jana. 10 seconds na magkalapat ang inyong labi ni Alvin. Ang akala ni Jana na ligtas na siya ay hindi pa pala. Hindi ko ata magagawa yan. Pagsuko ni Jana. Kung hindi ka papayag, iinom ka ng alak. Hindi pa't hindi ka umiinom ng alak? Bulong ni Roxy sa kanya. Huminga ng malalim si Jana. Sige, gagawin ko. Humarap si Jana kay Alvin. Kita niya ang gulat na ekspresyon nito na hindi rin makapaniwala sa naging desisyon niya. Hindi mo kailangan gawin to. Bulong ni Alvin sa kanya. Hindi sinagot ni Jana si Alvin. Bagkus, hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Alvin. Walang ano-ano'y inilapat niya ang labi niya kay Alvin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata upang hindi siya madistract. Rinig ni Jana ang bilangan ng mga katrabaho nila hanggang sa bumagal ang bilang nang malapit na sa 1 ang bilang. At nang matapos na, ay inalis na ni Jana ang labi niya sa labi ni Alvin. Pasensya na, game lang, wika ni Jana kay Alvin. Napakagat labi si Jana at hindi niya akalain na magagawa niya yun. Masasabi niyang unti-unti siyang nagbabago dahil sa mga nakakasama niya ngayon. Hindi ba gusto mo yan, Alvin? Asar ng katrabaho nila. Gago! Natatawang sabi ni Alvin. Matapos ang laro, oras na ng kanilang pagtulog sa kani-kanilang tent. Lahat ay pagod, kaya naman ay ang iba ay nakatulog na kaagad. Ang iba naman ay tuloy sa inuman. Ngayon, nasa tent na si Jana. Nag-text siya kay Luis kung gising pa ba ito. Ngunit hindi pa nagre-reply si Luis. Naisip ni Jana na puntahan na lang si Luis sa hotel. Sumilip siya sa labas at wala naman siyang napansin ng mga katrabaho niya. Lumabas siya ng tent na walang kaingay-ingay. Nang makarating si Jana sa hotel, hinanap niya ang kwarto na tinutuluyan ni Luis. At nang mahanap na niya, kumatok siya. Agad na nagbukas ang pinto at bumungad sa kanya si Luis.
Binigyan siya ng daan ni Luis upang makapasok siya. Nang makapasok si Jana sa kwarto ni Luis ay naupo siya sa single couch. Inilibot niya ang kanyang paningin. Isang queen-size bed ang nakita niya. I understand. Panimula ni Luis nang maupo ito sa bakanting single couch. Ano, hindi ako pwedeng magtagal dito. Ano bang sasabihin mo? Napansin ni Jana na napangisi si Luis. Namiss ko ang stepsister ko. Napatawa si Jana. Bakit ka natawa? Hindi rin ba ako na-miss ng stepsister ko? Tanong ni Luis. Biglang napatigil si Jana sa pagtawa. Napaseryoso siya bigla at hindi masagot si Luis. Hindi mo ako na-miss kasi may Alvin ka na? Hindi pa kami. Depensa ni Jana. Pero naghalikan na kayo. Paano nalaman ni Luis? Paano mo nalaman? Pagtataka ni Jana. Nagkibit balikat si Luis. Mata ko, syempre, nandun ako. Nanlaki ang mata ni Jana sa sinabi ni Luis. Hindi ba't kasama mo yung babae? Yung girlfriend mo? Girlfriend ko? Yun ba? Hindi ko girlfriend yun. Isang laruan ko lang yun. Nito. Sa isip ni Jana, paano nga ito magkakaroon ng kasintahan kung para kay Luis ay isang laruan lang ang mga babae? Bakit? Nagsiselos ka? Napakunot noo si Jana at bigla siyang nayabangan kay Luis. Unang-una, hindi niya ito kasintahan. Pangalawa, nakukulitan na siya dito. Pangatlo, hindi niya maintindihan ito kung trip lang ba siya nito o wala lang itong magawa. Hindi mo sinagot ang tanong ko. It means, nagsiselos ka. Hindi no, tugon ni Jana. Nawala na ang pagkagusto niya dito. Alam niya na kapag bumigay siya noong una pa lang ay baka matulad siya kay Ellen. Gusto man niya isingit si Ellen sa usapan, ngunit baka ito pa maging dahilan at siya naman ang puntiryahin nito. I was just kidding. Sabay tawa ni Luis. But how was your day? Nawala ang kaba sa dibdib ni Jana. Masaya, nag-enjoy ako. I'm glad that you enjoyed here. Actually, kaya ako pumunta dito para bantayan ka. Kayo ni Alvin. Bakit? Tanong ulit ni Jana. Bakit siya babantayan ni Luis? Hindi naman masamang tao si Alvin para sa kanya. Huminga ng malalim si Luis. I don't want anyone to hurt you. Nandito ka sa lugar na kung saan maraming hindi pwedeng pagkatiwalaan. Napagtanto ni Jana na isa rin naman si Luis sa mga hindi niya pwedeng pagkatiwalaan. I know. I'm also one of them na hindi mo rin pwedeng pagkatiwalaan. But I care about you. Bilang isang boss mo, it is my responsibility to take care of my employee. Dahil kahit anong mangyari, kargo kita dahil nasa akin ka nakatira. Paliwanag ni Luis. Sa paliwanag ni Luis sa kanya, napagtanto niya ang mga sinasabi ni Luis. Anyway, kung pagdating sa buhay pag-ibig mo, it is not my responsibility anymore. Pero kung sinaktan ka man niya, don't hesitate to come to me. I will listen to what your problem is and I will help you ease the pain. Mahabang litanya ni Luis. Bigla naman na-touch si Jana sa sinabi ni Luis. Nagpasalamat naman siya kay Luis. Well, I hope na lagi kang alerto. Sabay tangon ni Jana. Alis na ako. Baka makita nila na walang tao sa tent. Tumango naman sa kanya si Luis. Hinatid siya ni Luis palabas sa kwarto nito. Jana. Napalingon si Jana kay Luis. Pero nagulat siya nang halikan siya nito sa labi niya. Pagkahiwalay ng labi nila, ay gulat pa rin ang ekspresyon ni Jana. Bakit mo ko hinalikan? I like you, Jana. Mas lalong nagulat si Jana nang sabihin yon ni Luis. Alam ko na mahirap paniwalaan, pero gusto talaga kita. Alam kong mali, pero sa pamamagitan ng paghalik ay doon ko ipinararamdam ang pagkagusto ko sa'yo. Napaawang ang labi ni Jana. Ilang beses na ba nagkadikit ang mga labi nila? 3? Hindi. Hindi ako maniniwala sa kanya. Hindi mo kailangang sagutin ang pag-amin ko ng nararamdaman sa'yo. Gusto ko lang sabihin ang nararamdaman ko para sa'yo. Ganun ba? Sige, aalis na ako. Paalam ni Jana. Napaka-awkward ng pag-confess ni Luis kay Jana. Pero may dahilan kung bakit niya ginawa yun. Lumabas ka na dyan.
Ani Luis, may lumabas na lalaki na nakatayo sa pader. Si Alvin. Kung ako sa'yo, pigilan mo nararamdaman mo kay Jana. Paano kung malaman nila na stepsister mo siya? Sana itinago mo na lang yan nararamdaman mo para sa kanya. Hindi mo ba nakita na nailang siya sa'yo? Seryosong nakatingin si Luis kay Alvin. Pero sa kaloob-looban niya ay natatawa siya dahil akala niya ay alam na ni Alvin na boss at maid relationship lang ang namamagitan sa kanilang dalawa ni Jana. Alam ko naman yun. Ngayon ko lang din napagtanto na sana binawi ko na lang ang sinabi ko. Pero nasabi ko na. Yun lang ang masasabi ko. Ang layuan mo si Jana. Ani Alvin at umalis na ito. Napangisi si Luis sa sinabi ni Alvin. Nang makabalik na si Jana sa tent niya, ay hindi mawala sa isip niya ang halik ni Luis. Gusto niya talaga si Luis. Ngunit mas pinili niya si Alvin dahil alam niyang matinong tao ito. Kinabukasan, maagang nagising si Jana dahil oras na ng pag-uwi nila. Nang nasa sasakyan na sila, hindi na napansin ni Jana na wala na ang sasakyan ni Luis na nakaparada sa tabi ng sasakyan ni Alvin. Tingin niya ay umalis na kaagad ito ngayon. Oh, wala na ba tayo naiwan? Tanong ni Jerry. Lahat naman sila ay sumagot at matapos yun ay umalis na sila. Habang nasa daan sila, tahimik lang si Jana. Iniisip niya na baka pag-uwi niya ay iwasan niya si Luis. Hindi niya alam ang takbo ng isip ni Luis. Maaring taktika lang yun ni Luis upang mahulog si Jana sa patibong nito. At balang araw, pag natulad siya kay Ellen, ay isa na rin siyang laruan nito. Lumipas ang ilang oras. Naunang naihatid na ni Alvin sina Roxy at Jerry. Ngayon ay si Jana na ang naihatid na sa tapat ng bahay ni Luis. Salamat sa paghatid, Alvin. Matamlay ng ngiti ang ibinigay ni Jana kay Alvin. Akmang bababa na siya nang pigilan siya ni Alvin. May problema ba? Wala naman, pagsisinungaling ni Jana. Wala ako sa lugar para sabihin ito sa'yo, pero huwag ka nang tumira sa kuya mo. Alam kong hindi kayo magkapatid at maaaring magkagusto kayo sa isa't isa, pero hindi magandang tingnan yun. Sa isip ni Jana, paano nalaman ni Alvin? Nakita ba nito na hinalikan siya ni Luis? Nakita mo? Nandun ako. Concern ako sa'yo. Alam ni kuya ang gagawin niya. Hindi naman maiiwasan yon dahil mayroon talagang ganun. Pero hindi mo naman narinig ang sinabi ko sa kanya, hindi ba? Wala, dahil ikaw ang gusto ko. Hindi alam ni Jana kung saan siya kumukuha ng mga sasabihin niya kay Alvin. Pero nagawa niyang magsinungaling dito at pagtakpan lang ang totoong nararamdaman niya. Mauna na ako. Ingat ka sa pagmamaneho. Paalam ni Jana at lumabas na siya ng sasakyan ni Alvin at pumasok na siya sa loob ng bahay. Hindi na niya hinintay pang makaalis si Alvin. Pagkapasok ni Jana sa loob ng bahay ay nagulat siya sa nakita niya. Nagulat siya nang himala ay dumating si Ellen. Jana, kumusta ka na? Lumapit sa kanya si Ellen at niyakap siya nito. Ang weird lang at parang hindi na ito naging masungit. Well, dati masungit pero mabait naman kaunti. Pero ngayon ay parang malambing pa at parang mahinhin pa ito. At napansin niyang ang laki ng pinagbago nito ngayon. Ilang araw lang ba wala si Ellen sa kanila? Isang linggo? Isang linggo lang, pero nagbago ito? Okay na ang nanay ko, kaya balik na ako dito. Napatingin si Jana kay Luis na nasa likod lang ni Ellen. That's right. Tugon naman ni Luis. May masamang kutob si Jana ngayon. Ngumiti ng bahagya si Jana. May kasama na ulit ako dito. Muli ay nagsalita siya. Sige, may iwan ko na kayo dito. Iniwan na ni Jana sina Ellen at Luis at dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Napangisi si Ellen nang makaalis si Jana. Naramdaman niyang may something kina Jana at Luis. Humarap si Ellen kay Luis. Lumapit siya kay Luis. Isang pang-aakit ang ibinigay niya kay Luis. Inilapit niya ang bibig niya sa tenga ni Luis. Namiss kita. Mahina at mapang-akit na sabi ni Ellen. Pero nagulat siya nang inilayo siya ni Luis. Bakit? Ayaw mo? Takang tanong ni Ellen. Wala ako sa mood.
Walang emosyon na sabi ni Luis. Pagod ako sa biyahe. May pasok pa ako bukas. Hindi na makapagsalita si Ellen at nakaawang lang ang kanyang labi. Para siyang natameme sa ginawa ni Luis sa kanya. Kaya siya bumalik ay namimiss niya talaga si Luis. Kahit na magkasama na sila ni Arnel, ay si Luis pa rin ang nasa isip niya. At kung tama nga ang hinala niya na may namamagitan kina Luis at Jana, ay gagawa siya ng paraan para hindi mabaling ang atensyon ni Luis kay Jana. Bumalik na lang si Ellen sa kanyang kwarto na may pagkainis. Mabigat na naupo siya sa dulo ng kama. Napatingin si Ellen sa cellphone niya na tumutunog na nasa side table. Hindi niya kinuha to. Alam niyang si Arnel yun. Pesteng lalaki yun. Naubos niya na ba ang pera? Mahinang sabi niya. Nawala ang pagtunog ng cellphone ni Ellen. At sa tingin niya, hindi na siya kukulitin na tawagan ni Arnel. Nung kasama ni Ellen si Arnel, ay noong una ay masaya siya na nagawa nila ang magliwaliw ni Arnel sa iba't ibang parte ng Pilipinas gamit ang ninakaw niyang mga alahas kay Luis. Pero napagtanto niya sa pagbenta at pagsanla ng mga alahas ni Luis ay lahat ng perang kapalit ay nauubos din. At bago bumalik si Ellen sa bahay ni Arnel ay sinabihan siya nito na kumuha pa ulit ng dapat na maibenta sa bahay ni Luis. Napailing na lang ng ulo si Ellen nang maalala yun. Nilamon na si Arnel sa pera. Nang makahawak ito ng makapal na pera ay hindi na ito nagsumikap at mas inasa na lang sa pagnakaw ni Ellen kay Luis. Nahiga na lang si Ellen sa kanyang kama at natulog na. Kinabukasan, napabalikkwas si Ellen sa pagkabangon niya dahil bumaliktad ang kanyang sikmura at napatakip siya sa kanyang bibig dahil nasusuka siya. Agad na sinuot niya ang kanyang tsinelas at madaling lumabas ng kwarto niya. Nang nasa tapat na si Ellen ng banyo at nang pinihit niya na ang hawakan ng pinto ay hindi ito magbukas. Tingin niya ay nasa loob si Jana. Tanging silang dalawa lang ni Jana ang gumagamit ng banyo sa baba dahil si Luis ay may sariling banyo sa taas. Kaya naman ay paspas na dumiretso si Ellen sa kusina at dumiretso sa lababo. At dito ay sumuka siya. Binuksan niya ang gripo at nagbumog siya. Morning sickness? Napatigil si Ellen. Alam niya na si Luis yung nasa likod niya. Dumadaloy pa rin ang tubig na nagmumula sa gripo. Isinara na ni Ellen ang gripo. Matamlay na humarap siya kay Luis. Morning sickness? Pag-ulit ni Ellen sa sinabi ni Luis. I'm just joking. Pwera na lang kung buntis ka nga. Sabi ni Luis sa kanya habang pumunta ito sa fridge at binuksan ito. Nabato naman si Ellen sa kanyang pwesto at paulit-ulit ang sinabi sa kanya ni Luis. Imposible. Siguro madami lang ako nakain kagabi. Dahilan ni Ellen. Punta mo na ako sa kwarto ko. Bukang hindi magandang nararamdaman ko ngayon. Hindi na niya hinayaan na makapagsalita si Luis. Bagkus, dumiretso na agad siya sa kanyang kwarto. Paano kung buntis nga ako? Nagtataka si Luis kung bakit hindi pa lumalabas ng kwarto si Jana. Pinuntahan niya si Jana sa kwarto nito. Mahinang katok lang ang kanyang ginawa at agad namang nagbukas ng pinto. Bumungad sa kanya ang maamong mukha ni Jana. Luis, mahinang sambit ni Jana. Nahalatang nagulat ito nang makita si Luis. Biglang naisip ni Luis si Ellen na katapat lang ng kwarto ni Jana. Hinawakan niya ang doorknob at pumasok siya sa kwarto ni Jana. Luis! Biglang sabi ni Jana na wala nang nagawa nang makapasok na si Luis sa loob. Isinara ni Luis ang pinto at inilock ito. Naalala niya ang ginawang paghalik niya kay Jana noong isang araw. Parang sasabog sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit parang na-excite siya ngayon sa tuwing nakikita niya si Jana. Ayaw niya naman na biglain si Jana, pero gusto niyang makatalik ito. Gusto niyang tingnan kung siya na ba ang para sa kanya. Bakit hindi ka pabihis? Tanong ni Luis. Hindi ako papasok. Baka malaman ni Ate Ellen. Dahil lang ba sa kanya o sa akin? Dahan-dahan na lumalapit si Luis kay Jana. Ngunit si Jana naman ay paatras naman.
Patuloy lang si Luis sa paglakad at napansin niya na malapit na si Jana sa pag-atras sa higaan nito. Hudyat na mapapahiga ito sa kama. Singhap ni Jana nang mapahiga ito sa kama. Umibabaw si Luis kay Jana. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Inilis niya rin ang mga hibla ng buhok ni Jana na nakaharang sa mukha nito. Beautiful. Sambit ni Luis. Luis! Umalis ka sa ibabaw ko! Sabay mahinang tulak ni Jana ng mahina kay Luis. Pero hinawakan ni Luis ang dalawang kamay ni Jana at inilagay sa kamay na hindi niya pa rin binibitiwan. Inilapit ni Luis ang mukha niya kay Jana at marahan na hinalikan niya ito. Napaatras ng ulo si Luis at tiningnan si Jana dahil sa ginawang pag-iwas ng labi nito sa kanya. Bakit iniwas mo ang ulo mo? Nagtataka man si Luis na iniwas ni Jana ang ulo nito pero nararamdaman niya na gusto din ito ni Jana. Mali ito! Naliligaw si Alvin sa akin! Biglang nagkasalubong ang kilay ni Luis nang marinig niya ang pangalan ni Alvin. Nakaramdam siya ng pagkaselos. Gusto mo ba si Alvin? Seryosong tanong ni Luis. Hinihintay ni Luis na sumagot si Jana. Ngunit tingin niya na hindi pagsagot nito sa kanya ay hindi talaga gusto ni Jana si Alvin. I guess no. You can't answer my very simple question. Saad ni Luis. Kaya naman ay mariin niyang hinalikan si Jana. Iginalaw niya na talaga ang labi niya upang malaman kung tutugon si Jana. At hindi rin nagtagal ay naramdaman ni Luis ang pagtugon ni Jana sa kanya. Pero tumigil si Luis sa paghalik at iniangat niya ang kanyang ulo para makita ang mukha ni Jana. Ngunit umiwas ng tingin si Jana sa kanya. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok malapit sa pisngi ni Jana. Ngumiti si Luis ng pagkalawak-lawak. Iniharap niya si Jana sa kanya upang magtama ang kanilang mga mata. Ngunit makulit ang mata ni Jana. Tumingin ka sa akin. Utos niya kay Jana. Ngunit tila hindi siya narinig ni Jana at hindi siya sinunod nito. Napabuntong hininga si Luis. Kung hindi ka titingin sa akin ay hindi lang halik ang gagawin ko sa'yo. Mabilis naman na napatingin si Jana sa kanya at napatingin naman siya sa dalaga. So cute. Gusto mo ko? Ani Luis na may ngiti pa rin sa kanyang labi habang hinahaplos ang ulo ni Jana. Napansin niyang biglang kumunot ang noo ni Jana at iniwas na naman ang tingin kay Luis. Hindi ah! Nauutal na sagot naman ni Jana. Napangisi si Luis. Talaga lang ha? Hindi mo nga masagot ang tanong ko. Pero napatunayan ko rin na gusto mo ko dahil tumugon ka sa halik ko kanina. Nadala lang ako. Dahilan naman ni Jana. Oh Jana, kahit anong rason pa ang gawin mo, the fact is, you like me. Hindi naman nagsalita si Jana. Sa Tagalog, gusto mo ko. Pagpapatuloy pa ni Luis. Nakaisip ng kalokohan si Luis at ibinaon niya ang mukha niya sa leeg ni Jana. Binigyan niya si Jana ng isa, 2 halik sa leeg nito. At sa huling ginawa niya ay matagal na nandun ang labi niya na animoy isang vampira na sumisip-sip sa leeg ni Jana. Luis! Rinig ni Luis na pagtawag sa kanya ni Jana. Ngunit hindi niya pinansin ito. Iniangat niya na ang ulo niya upang magtama ulit ang kanilang mga mata. Nag-iwan lang ako ng marka sa pagmamayari ko. Simpleng saad ni Luis. Ha? Hindi na sinagot ni Luis si Jana. Marahil ay nagtataka ito sa kanyang sinabi. Umalis na siya sa ibabaw ni Jana at tumayo na. Naglakad na siya papunta sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, ay may sinabi pa siya kay Jana. Dahan-dahanin muna natin ngayon. I will never force you to give yourself to me hanggat ikaw mismo ang bibigay sa akin. At tumalikod na si Luis kay Jana at akmang pipihitin na ang doorknob nang biglang may kumatok. Jana! Jana! Nakita mo ba si Sir Luis mo? Tanong ni Ellen na nasa labas ng kwarto ni Jana. Gumilid si Luis at nagtago sa likod ng pinto. Lumakad naman si Jana papunta sa pintuan. Ngunit bago pa buksan ni Jana ang doorknob,
ay mabilis na hinawakan ni Luis ang kamay nito. Sabihin mo hindi mo alam kung nasan ako. Mahinang sabi niya kay Jana. Tumango naman si Jana sa kanya bilang sagot at binuksan na ang pinto. Ate, hindi ko alam kung nasan si Sir Luis. Baka umalis na. Ani Jana. Nandito pa sa sakyan niya, kaya paanong umalis yun? Masungit na sabi ni Ellen. Nahanap mo na ba sa lahat ng kwarto, ate? Baka nasa banyo lang. Dahilan pa ni Jana. Kung ikaw na kaya ang maghanap sa kanya, mataray na sabi ni Ellen. Napakunot noo si Luis nang marinig niya ang pag-uusap ni Jana at Ellen. Ganito palang trato niya kay Jana. Sige ate, hahanapin ko na lang si Sir. Sagot naman ni Jana. Bago pa lumabas si Jana ay tumingin muna ito kay Luis. Nakuha naman ni Luis ang pahiwatig ni Jana kahit sa tingin lang. Nang makalabas na si Jana ay hindi muna lumabas si Luis sa kwarto ni Jana. Naisip niya na i-text na lang si Jana at tanungin sa dalaga kung nasan si Ellen upang makalabas na siya ng kwarto ni Jana. Dala niya ba ang cellphone niya? Bahala na nga. Inilabas ni Luis ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng slacks niya at nag-umpisa nang i-text si Jana. Sana naman dala niya ang cellphone niya. Nanlaki ang mata niya nang mag-vibrate ang cellphone niya. Pagkakita niya sa screen ng cellphone niya ay hindi siya nagkamali na si Jana nga ang nag-text sa kanya. Ang nakalagay sa message ay nasa pangalawang palapag si Ellen. Agad na inilagay ni Luis ang cellphone niya sa bulsa ng slacks niya at binuksan ang pinto at inilabas niya lang muna ang ulo niya upang silipin ang sala na malapit lang sa kwarto ni Ellen. Ngunit wala naman siyang makita. Lumabas na siya ng kwarto ni Jana at dahan-dahan na naglakad. At sumunod naman ay sumilip siya sa kusina kung saan naman kahilera ng kwarto ni Jana. Nakita niya si Jana doon. Sumenyas naman sa kanya si Jana at nagturo na nasa taas pa rin si Ellen. Madaling naglakad si Luis papunta sa sala at naupo sa single couch. Tarantang inilabas niya ang cellphone niya na nasa bulsa ng slacks niya at kunwaring may kausap sa cellphone. Umarati siyang may kausap sa cellphone dahil narinig niya ang yabag ni Ellen na naglalakad pababa sa hagdan. Yes, I'll be there in a minute. Well, I guess, an hour. Pagkukunwari ni Luis na may kausap sa cellphone. Tumayo na siya at inilagay niyang muli ang cellphone niya sa bulsa ng slacks niya. Lumingon siya kunwari sa gawin ni Ellen. Kunwaring nagulat siya nang makita niya si Ellen. Oh, nandiyan ka pala. Pag-arte ni Luis. Saan ka galing? Mo'y parang nobya lang ni Luis kung magtanong si Ellen. Sa labas. Paalis na sana ako kaso may nakalimutan ako sa kwarto ko kunin. Kaso may tumawag kaya sinagot ko muna. Mahabang rason ni Luis. Nilagpasan ni Luis si Ellen at umakyat na siya sa kwarto niya upang kunin ang kanyang bag at lumabas ulit ng kwarto niya. Pagkababa niya sa unang palapag ay nagpaalam na siya kina nang nasa opisina na si Luis ay hindi mawala sa isip niya ang ginawa niya kay Jana. Lumipas ang ilang linggo matapos kay Ellen ay hindi na nasundan ang pagtatalik niya sa iba pang mga babae. Isa lang ang masasabi ni Luis ngayon. Kaya niya nang magtimpi at maghintay. Napatingin si Luis sa pintuan nang may kumatok at bumukas din ito. Bumungad sa kanya ang kanyang secretary na si Chris. Sir, nandito po si Alvin. Saad ni Chris. Napansin naman ni Luis ang nasa likod ni Chris na si Alvin. Una pa lang ay nagtaka siya nang makita niya kung sino ang Alvin na tinutukoy ni Chris at sa kanya naalala ang nandiligaw kay Jana. Bahagyang napangisi si Luis dahil alam niya kung anong ang sadya nito sa kanya. Papasukin mo siya. Utos ni Luis kay Chris. Pinagmasdan lang ni Luis sina Chris at Alvin. At nang makapasok na si Alvin, ay pinaupo muna ni Luis ito. Hindi na papasok si Jana. Simpleng sabi ni Luis habang nakatuon sa mga papeles. Bakit? Dahil gusto mo na sa'yo lang si Jana? Mr. Montero, stepsister mo si Jana. Kahit balibalik na rin natin ang mundo ay kapatid mo siya kahit na hindi mo siya kadugo. Bahagyang napangisi si Luis. Hindi ko stepsister si Jana. Prenteng sabi niya kay Alvin. Kita ni Luis ang pagsalubong ng noo ni Alvin. Anong sabi mo? You heard me.
Kailangan ko pa bang ulitin? Walang emosyon na sabi ni Luis. Kaya pala ganyan ka kung umasta kay Jana. Natawa ng bahagya si Luis. Ano? Susuko ka na? Don't worry. Hindi naman kita tatanggalin bilang empleyado ko dahil lang doon. Besides, may the best man win. Huminga siya ng malalim at ipinagpatuloy ang sasabihin kay Alvin. Hindi porket may kapangyarihan akong tanggalin ka sa trabaho ay gagawin ko na lang yun dahil sa iisa lang ang gusto natin. Irerespeto ko kung sino ang pipiliin sa atin ni Jana. Paano ako mananalo kung nasa iisang bahay lang kayo nakatira? Dahilan naman ni Alvin. Are you giving up right now? Hindi ako sumusuko. Pero kung ganito ang sitwasyon nyo ni Jana at magkasama kayo sa iisang bahay at hindi siya papasok simula ngayon, ano sa tingin mo gagawin ko? Nagkibit balikat si Luis. I don't know. Diskarte mo yan kung paano ang gagawin mo. Oo nga naman, nasabi na lang ni Alvin. I feel like you're losing hope right now. Ngisi pa ni Luis. Akmang tatayo na si Alvin at mukhang susugurin si Luis ay bigla itong natigilan. Sinasabi ko sa iyo na hindi ako susuko. Ang punto ko ay parang unfair lang na nasa poder mo siya. Paglilinaw ni Alvin. Tumayo si Alvin sa pagkakaupo at naglakad na papunta sa pintuan. Biglang nagtaka si Luis nang huminto si Alvin at humarap sa kanya. Nakalimutan kong tanungin, kung hindi mo stepsister si Jana, ano siya sa buhay mo? She's my maid. Walang emosyon na sagot ni Luis dito. Ngunit biglang napangisi si Luis dahil hindi nagsalita si Alvin. What? Aatras ka dahil nalaman mo na isa lang siyang katulong? Paghamon niya kay Alvin. Hindi siya sinagot ni Alvin. Pagkos ay lumabas na ito ng kanyang opisina. Napangisi si Luis sa itsura ni Alvin kanina. Hindi man niya alam kung ano ang tumatakbo sa isip ni Alvin, ay gusto niyang malaman kung ano ang reaksyon nito nang malaman na isang katulong lang si Jana. Paulit-ulit sa isipan ni Alvin ang sinabi ni Luis sa kanya. Nabigla siya sa sinabi ni Luis at hindi alam ang sasabihin. Inisip ni Alvin na wala sa itsura ni Jana ang maging isang katulong dahil sa pananamit nito. Napailing na lang siya sa kanyang iniisip. Oo nga naman at pwedeng ayusan ni Luis si Jana. Pero hindi naman yun importante sa kanya dahil tanggap niya naman talaga si Jana. Pagkabalik ni Alvin sa kanyang pwesto, ay tinanong siya ni Roxy at Jerry kung bakit ang tagal niya. Bakit kaya hindi pumasok si Jana ngayon? Pagtataka ni Roxy. Tumingin sa kanya si Roxy. Hoy, di ba naliligaw ka kay Jana? Baka naman may alam ka. Hindi na siya papasok magmula ngayon. Walang ganang sabing sagot ni Alvin kay Roxy. Kita ni Alvin ang pagkagulat sa mukha ni Roxy. Bakit? Anong problema? Dalawin natin siya after ng shift natin. Saad pa ni Roxy. Hindi sumagot si Alvin. Niyugyug naman siya ni Roxy. Hoy, anong problema mo? May problema ba kayo ni Jana? Bigla naman sumingit si Jerry. Hindi ba obvious na malungkot siya kasi hindi na nga papasok si Jana magmula ngayon? Anong gusto mo? Magsaya siya? Sarkastikong sabi ni Jerry. Parang baliw naman tong si Alvin. Dalawin natin si Jana sa bahay niya. Ani Roxy. Kaya nga. Sang-ayon naman ni Jerry. Ngunit ang hindi rin nila alam ay may bagong empleyado ngayon. Guys, napatingin sina Alvin kay Claire, ang manager na may katabing babae na nasa 20s pa lang ang edad. You have a new workmate. She's Diane Mendez. Please be nice to her. Ani Claire at iginiya si Diane. Sit beside Roxy. Hindi pinansin ni Alvin ang bagong katrabaho at itinuon na lang niya ang atensyon sa trabaho niya. Pero naramdaman niya na naupo si Diane sa inuupuan ni Jana noon. Hi Diane, I'm Roxy. He's Jerry and the one that's in front of you is Alvin. Pagpapakilala ni Roxy. Rinig ni Alvin ang pagbati ni Jerry kay Diane. Pero siya ay busy pa rin sa kanyang ginagawa hanggang sa naramdaman niya ang pagsipa ni Jerry sa paa niya. Kaya naman ay napalingon siya kay Jerry at sinamaan ng tingin nito. Ngunit pinandilatan siya ng mata ni Jerry. Napatingin din siya kay Roxy na sumenyas din. Napakunot noon naman si Alvin at walang ganang binati si Diane. Matapos din yun ay itinuon niya na naman ang sarili sa pagtatrabaho.
Rinig ni Alvin ang pagtuturo ni Roxy kay Diane. Ngunit biglang tinawag si Roxy ni Claire at ipinasuyo sa kanya na siya muna ang bahala kay Diane kapag may hindi ito alam. Tumango si Alvin bilang sagot. Ano, Alvin, pwede mo ba akong turuan? Wika ni Diane sa kanya. Napabuntong hininga si Alvin at pumunta sa pwesto ni Diane at tinuruan niya ito. At bigla niya ring naalala na ganito rin ang nangyari noon sa kanila ni Jana. Nakabihis pang alis si Ellen. Nagpaalam na rin siya kay Jana na may pupuntahan lang siya saglit. Nagtungo si Ellen sa ospital at nagpa-check up. At sa kanyang pagkonsulta ay dito niya nalaman na buntis siya. Matapos ang pag-uusap nila ng doktor ay lumabas na siya ng ospital. Ngayon ay nasa waiting shed na siya. Nakaupo habang tinitingnan ang cellphone niya. Hindi niya alam kung kukontakin niya ba si Ernel o hindi. Dumating na ang bus at tinago na lang ni Ellen ang cellphone niya sa bag niya. Pumasok na siya sa loob ng bus at naupo sa bakanting upuan. Bigla niya naman naramdaman na nag-vibrate ang cellphone niya. Kaya kinuha niya na lang ito mula sa bag niya at tiningnan nito. Si Ernel ang tumatawag sa kanya. Ilang araw nang hindi pinapansin ni Ellen ang text at tawag ni Ernel. Pero dahil sa kulit nito, ay mapapasagot siya ngayon ng tawag. Hello? Bakit di mo sinasagot ang text at tawag ko? Rinig ni Ellen ang pagkainis sa boses ni Ernel. Napabuntong hininga siya. Sinabi niya kay Ernel na magkita sila sa isang fast food. Pinatay na ni Ellen ang tawag at bumaba na siya ng bus. Nagtungo na siya sa fast food na pagkikitaan nila ni Ernel. Pagkarating ni Ellen sa fast food ay una siyang nakarating doon. Naupo na lang muna siya at hinintay na lang niya si Ernel. Bumalik sa kanyang isipan ang sinabi sa kanya ng doktor kanina. Napahimas siya sa kanyang tiyan. May laman na ang kanyang tiyan. Gulong-gulo pa rin siya kung sasabihin niya ba kay Ernel. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito. Hindi niya namalayan na nasa harap niya na si Ernel. Ellen, anong tinutunganga mo dyan? Nabalik si Ellen sa kanyang sarili at napatingin kay Ernel. Ha? Ano? Wala naman. Nauutal na sabi niya. Bakit di mo sinasagot ang text sa tawag ko sa'yo? Umpisa na naman ni Ernel sa kanya. Bakit? Nagsisisi ka na sa ginawa mo? Tandaan mo, isa ka rin sa nakinabang sa mga ninakaw mo kay Luis. Sumbat ni Ernel. Tumingin si Ellen kay Ernel ng matalim. Bakit yan ang iniisip mo? Hindi mo man lang tanungin kung okay lang ba ako? Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Alam kong okay ka lang at alam kong makakakuha ka pa kay Luis. Prenteng sabi ni Ernel. Hindi ka ba nag-order ng makakain natin man lang? Hindi ka ba nag-alala kung kumain na ba ako? Dagdag pa ni Ernel. Natawa ng peke si Ellen. Ikaw? Bakit pa? Hindi ka nga nag-alala sa akin. Mas inisip mo pa ang pera kaysa sa akin. Sisi ni Ellen. Para silang batang nag-aaway. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na bakit pa ako mag-aalala kung makakalusot ka naman kay Luis? Hirit pa ni Ernel. Luis! Puro na lang iniisip mo ang makakuha ng gamit kay Luis para may maisanla o maibenta ka. Hindi mo man lang iniisip kami. Pagtataas ng boses ni Ellen. Nakakaagaw na sila ng atensyon ng ibang tao sa loob ng fast food at walang pakialam si Ellen kung marinig ng mga tao sa loob ang pinag-uusapan nila ni Ernel. Biglang tumahimik naman si Ernel at kita ni Ellen ang panglalaki ng mata nito. Kami? Napahinga ng malalim si Ellen upang kumuha ng lakas. Buntis ako, Ernel. Ano? Buntis ako! Ulit ni Ellen. Biglang natawa si Ernel na ikinapagtaka ni Ellen. Nagagamit natin yung bata kay Luis. Anong pinagsasasabi mo? Naguguluhan na tanong ni Ellen. Sabihin mo na buntis ka at siya ang ama, tapos bibigyan ka na niya ng pera. Akala talaga ni Ellen ay nagbago na si Ernel. Nung una ay nag-iisip siya nang malaman niya na buntis siya. Inisip niya na bigyan ng pagkakataon ang relasyon nila ni Ernel at baka sakaling magbago ito. Ngunit sa nakikita niya ngayon ay mukha talagang pera lang ang nasa isip nito. Tumayo na si Ellen. Binigyan niya ng masamang tingin si Ernel. Ang sama mo! Napakasama mo! Hindi ko alam na magagawa mo ito sa anak mo!
Umalis na si Ellen at hindi na niya hinayaan na magsalita pa si Ernel. Ano pat kung walang kwenta na rin man lang ang sasabihin nito sa kanya? Nagsisisi si Ellen sa ginawa niya. Pero mas inisip niya kung paano niya palalakihin ang anak niya ng mag-isa. Naalala niya ang sinabi ni Ernel kanina. Hapon na nang makauwi si Ellen. Nakita niya ang sasakyan ni Luis at pumasok na siya sa loob ng bahay. Unang nakita ni Ellen nang makapasok sa loob ng bahay ay si Jana na naghahanda ng pagkain. Si Sir Luis? Tanong niya kay Jana. Nasa kwarto niya, Ate Ellen. Sagot naman ni Jana sa kanya. Umakyat na si Ellen sa kwarto ni Luis. Nang nasa tapat na siya ng pintuan ni Luis, ay huminga muna siya ng malalim at kumatok na. Pinagbuksan naman siya ni Luis ng pinto. Nagulat pa nga si Luis sa kanya. Ellen, pwede ba akong pumasok? Paghingi ni Ellen ng pahintulot kay Luis. Binuksan naman sa kanya ni Luis ang pintuan ng malaki at pinapasok siya. Pagkapasok ni Ellen at pagsara ng pinto ni Luis, saka naman sinabi ni Ellen kay Luis na buntis siya. Ano? Same goes with Luis. Ganon din ang reaksyon nito kagaya kay Arnel. Natawa na lang si Ellen sa loob-loob niya. Para to sa anak ko. Buntis ako, Luis, at ikaw ang ama. Pag-uulit ni Ellen. Sigurado ka bang sa akin yan? Paninigurado ni Luis sa kanya. Masakit man ang tanong sa kanya ni Luis, ay para sa kanya ay deserve niya yun. Pero kailangan niyang umarte ngayon para makumbinsin niya si Luis na anak nito ang dinadala niya. Bakit ka ganyan? Nawala lang ako saglit ay pinagdudahan mo na kung sa iyo ba ang bata na nasa sinapupunan ko. Ikaw lang naman ang kasama ko kapag nagtatalik. Dahil ba naisa akong mahirap at kung kani-kanino lang ako pumapatol? Tingin mo ba sa akin ay mukhang pera? Pagdadrama ni Ellen. Hindi alam ni Luis ang isasagot niya kay Ellen. Hindi lang siya makapaniwala na nabuntis niya ito. Alam niya na laging safe sila kung magtalik ni Ellen. Paano? Imposible. Naalala mo yung isang gabi na akala ko safe ako nun. Saad ni Ellen. Pilit man inaalala ni Luis ang nakaraan, ngunit wala talaga siyang maalala na may ganun nga na nangyari. Luis, magsalita ka naman. Ayokong lumaking walang ama ang anak ko. Pagmamakaawa sa kanya ni Ellen. Paano hindi ako makapagsalita? Nabigla ako sa sinabi mo. Nasabi na lang ni Luis. Hindi talaga mag-sink in sa isip ni Luis ang sinabi ni Ellen sa kanya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Walang makakalabas itong sitwasyon mo. Kahit kay Jana ay huwag mong pagsabi. Utos ni Luis kay Ellen. Lumabas si Luis ng kwarto niya. Bumaba siya ng hagdan niya. Ngunit napatigil siya nang makita niya sa sala sina Jana, Alvin at isang babae at lalaki na kasama pa nila. Napansin niyang tumayo si Jana. Naalala ni Luis na si Alvin lang ang nakakaalam ng tungkol sa kanila ni Jana. Ano? Naudlot ang sasabihin ni Jana nang magsalita si Luis. Hi, I know na nabigla kayo. Tumingin saglit si Luis kay Alvin at ibinalik ulit ang tingin sa iba pang kasama ni Alvin. Si Jana ay stepsister ko. Kita ni Luis ang pagkagulat sa mukha ng mga kasama pa ni Alvin. Pero biglang nagsalita si Jana. Aalis na rin sila. Singit ni Jana. Ay, oo sir, aalis na rin po kami. Sabi ng isang babae. Tumango naman si Luis. Okay, ingat kayo. Pumunta si Luis ng kusina at doon ay nanatili na lang siya. Malalim pa rin ang kanyang iniisip. Magiging ama na siya. And yet he doesn't love the mother of his baby. Ano nga bang dapat niyang gawin ngayon na nagdududa pa rin siya kung siya ba talaga ang ama ng dinadala ni Ellen? Napapailing si Luis sa mga kahibangan na naiisip niya. Hindi niya malalaman ang lahat kung hindi pa naipanganak ni Ellen ang bata. Luis? Napatingin si Luis kay Jana. Pero bigla niya rin na iniwas ang paningin niya sa dalaga at kunwari kumuha ng baso at tubig sa fridge. Oh, nakauwi na ba sila? Nakauwi na sila. Sagot naman ni Jana na nakatayo lang sa isang sulok. May sasabihin ka pa ba? Malamig na sabi ni Luis. Nakapag-desisyon na ako. Ikaw ang pinili ko. Out of nowhere na sabi ni Jana.
Gusto kita, Luis. Napansin ni Luis si Ellen na nasa likod ni Jana. Hindi naman naramdaman ni Jana sa likod. It was really hard for Luis to think what is the best decision to make. He really liked Jana. However, he is in a situation that he got Ellen pregnant. Hindi pa alam ni Luis ang tunay na ugali ni Ellen. Maraming posibilidad na kapag narinig ni Ellen ang sagot niya kay Jana, ay maaaring ipagkalat nito na nabuntis niya si Ellen. Advance man mag-isip si Luis, pero parang negosyo lang yan na iniisip ang magiging posibilidad. Kumbaga, there's a plan A, plan B, and so on. Yun ba? I was just joking around. Masyado ka kasing halata na gusto mo ko. As if magkakagusto ako sa'yo. Taas noon na sabi ni Luis. Napansin niyang yumuko si Jana. Gusto niyang lapitan ang dalaga at humingi ng tawad sa mga sinabi dito. Gusto niyang yakapin si Jana. Ngunit kailangan niyang pigilan ang sarili niya at maging matigas sa harap nito. Actually, si Ellen. Kami talaga ni Ellen at magkakaroon na kami ng anak. And it was my mistake making fun with you. Mabigat sa pakiramdam ni Luis ang mga sinasabi niya kay Jana na hindi naman talaga totoo. I hope you can be smart by choosing a decent guy. Don't look at their lifestyle and also with their handsome face. Matapos sabihin ni Luis yun ay umalis na siya ng kusina. Nagsipagbagsakan na ang mga luha ni Jana na kanina niya pa pinipigilan. Sobrang nasaktan siya sa sinabi ni Luis. Alam niya naman na unang magkakagusto talaga kay Luis ang gwapong mukha nito. Pero nahulog na talaga siya kay Luis dahil sa ilang beses na magtulong ng binata sa kanya. Pero hindi niya alam na pagdating sa pag-ibig ay mapaglaro si Luis. Kaya naman ay biglang sumagi sa isip niya noong unang nalaman niya na si Luis yun. Ang akala niya na walang namamagitan kina Ellen at Luis ay mayroon pala. Kung sakaling ang halik lang noon nila ay maaaring humigit pa at maaaring maibigay niya ang iniingatan kay Luis. Buti na lang at hindi niya nagawa yun. Babalik na si Jana sa kanyang kwarto. Nang pagtalikod niya ay nakita niya sa likod niya si Ellen. Ate Ellen! Natawa ng peke si Jana habang pinunasan ang pisngi niya na may luha. Huwag mong isipin ang sinabi ko. Nakayuko lang si Jana at ayaw niyang makita ang mukha ni Ellen. Nahiya siya at hinayaan niyang magpadala siya kay Luis at nahulog sa patibong ng binata. Naramdaman ni Jana ang paglapit sa kanya ni Ellen. Jana, ang boses noon na pagkataray ni Ellen sa kanya ay nagbago. Alika na sa kwarto mo. Iginiya siya ni Ellen at dinala sa kwarto niya. Hindi umalis si Ellen sa kwarto ni Jana at naupo sa tabi ni Jana at inalo. Narinig ni Jana ang pagbuntong hininga ni Ellen. Pasensya ka na. Yung totoo ay may namamagitan sa amin ni Luis. Ang totoo niyan ay kumuha talaga kami ng isa pang katulong at ikaw ngayon para magawa namin ni Luis ang lahat. Makapunta sa ibang bansa, mag-travel. Hindi ko alam na ganun ang gagawin niya sa'yo. Parehas man tayong katulong sa pamamahay na to, pero kapwa katulong din ang tutulong sa kanya. Mahabang litanya ni Ellen. Muling napabuntong hininga si Ellen at ipinagpatuloy ang sasabihin, habang si Jana ay nakikinig lang. Pero dapat, kung inakit ka niya, sana naman ay huwag kang mahulog sa kanya. Gaya nga ng sinabi ni Luis, maging matalino ka. Pagkasabi ni Ellen sa kanya yon, ay umalis na ito. Naguluhan si Jana sa sinabi ni Ellen. Humingi ng pasensya si Ellen, pero parang kasalanan pa ni Jana na nahulog siya kay Luis. Kinabukasan, maagang naglinis si Jana. Gusto niyang umalis na sa bahay ni Luis. Ngunit naalala niya na wala pa siyang matutuluyan na iba. Hindi pa sapat ang pera na nasa kanya ngayon dahil nagpadala siya ng pera sa mga magulang niya. Pero bigla din binawi ni Jana ang nasa isip niya na. Para naman siyang bitter kung dahil lang doon ay aalis siya. Natapos na lahat-lahat ni Jana sa paglilinis, ay yun pa rin ang nasa isip niya. Sabihin ko na kaya sa agency na hanapan ako ng ibang papasukan ko. Pero paano ang gagawin ko? Anong irarason ko?
Sa pag-iisip ni Jana ay bigla niyang nakita si Luis. Bigla siyang nataranta at bigla siyang pumasok sa kwarto niya. Biglang may kumatok sa pintuan niya. Jana, pwede ba tayong mag-usap? Biglang narinig ni Jana ang boses ni Luis sa labas ng pintuan niya. Bakit nag-iba ang tono ng boses ng binata? Bakit naging malumanay ito magsalita ngayon? Hindi pinagbuksan ni Jana si Luis ng pinto. Bagkus ay nilakpan niya ito na makakasiguro siya na hindi makakapasok si Luis. Jana, sorry sa nasabi ko. Hindi to yung oras na sasabihin ko sa'yo to. Kaya sana ipagbuksan mo ko ng pinto at papasukin nang sabihin ko sa'yo ang totoo. Muling salita pa ni Luis. Nang marinig ni Jana yun, ay pinag-iisipan niya kung pagbubuksan niya ba ng pinto si Luis. Tanging nakatingin lang siya sa doorknob. Itinaas niya na ang kamay niya at nakahawak na siya sa doorknob niya. Hindi pa rin siya makapagdesisyon. Natatakot siya na baka pinaglalaroan na naman siya ni Luis at baka pagbukas niya ng pinto ay baka kasama pala ni Luis si Ellen. Negatibo man ang iniisip ni Jana ay nadala na siya sa sinabi ni Luis. Kailangan kong maging wais. Ibinawi ni Jana ang kamay niya at pumunta siya sa kama. Naupo sa dulo ng kama. Hindi nagtagal ay napalingon si Jana nang may kumatok na naman sa pintuan niya. Jana! Boses ito ni Ellen. Agad na tumayo si Jana at naglakad papunta sa pintuan at pinagbuksan ito ng pinto. Pagbukas niya ng pinto ay buti na lang at si Ellen lang ito at hindi kasama si Luis. Ate Ellen, may kailangan ka? May inabot na papel sa kanya si Ellen. Kinuha naman niya ito. Bumili ka sa palengke ng para sa lulutuin ko. Utos ni Ellen. Tumango naman si Jana. Tama na ang pagpapantasya niya at tanging ang ipinunta niya sa Maynila ay magtrabaho talaga. Sige ate, alis na ako. Paalam ni Jana at lumabas na siya ng kwarto niya. Sa paglabas ni Jana ay wala naman siyang nakitang maski anino ni Luis. Naisip niya na baka ay pumasok na si Luis. Lumabas si Jana ng bahay na may dalang bayong. Naglakad siya hanggang sa makalabas siya ng subdivision at naghintay ng masasakyan papunta sa palengke. Ngunit sa paghihintay ni Jana ng masasakyan niya ay biglang dumating si Ernel. Saan ang punta mo, Jana? Tanong ni Ernel. Sa palengke, sagot naman ni Jana. Tara na, yaya ni Ernel. Napangiti si Jana at nagpasalamat siya kay Ernel at sumakay na siya ng tricycle. Hindi rin nagtagal ay nakarating na sina Jana at Ernel sa palengke. Sinamahan pa si Jana ni Ernel na mamalengke. Lubos ang pasasalamat niya kay Ernel dahil sa tulong nito sa kanya. Lumipas pa ang ilang oras ay natapos na silang mamalengke. Pero bago sila umuwi ay niyaya si Jana ni Ernel na kumain. Tumanggi si Jana, ngunit makulit si Ernel at gusto talaga siyang ilibre ng binata. Kumain lang sila sa karinderya at sa kalagitnaan ng kanilang pagkain ay nagsalita si Ernel. Bakit parang malungkot ka, Jana? Umpisa ni Ernel. Hindi Tugon naman ni Jana habang iwas ang tingin kay Ernel. Ito naman parang hindi tayo magkaibigan? Ani Ernel. Nakayuko pa rin si Jana habang nilalaro niya ang pagkain niya. Si Ate Ellen, buntis, nasabi ni Jana. Talaga? Wow! Congrats sa kanya at magiging ina na siya. Masayang wika ni Ernel. Biglang napaisip si Jana na nasabi niya kay Ernel ang tungkol kay Ellen. Naku, kalimutan mo na sinabi ko. Pagbawi ni Jana. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman pagsasabi ang nalaman ko. Kalimutan mo na lang. Ulit pa ni Jana. Buti na lang at hindi na nagtanong pa si Ernel kay Jana at niyaya na ni Ernel si Jana na umuwi. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na sila sa bahay ni Luis. Bumaba na si Jana ng tricycle habang si Ernel ay ibinababa ang mga ipinamili. Salamat Ernel. Pagpapasalamat ni Jana. Wala yun. Nandito ako para handang tumulong. Sabay kindat ni Ernel. Natawa naman si Jana sa ginawa ni Ernel. Jana! Napalingon si Jana nang marinig niya si Ellen. Ate Ellen, Hindi na natapos ni Jana ang sasabihin niya. Ipasok mo na yan sa loob. Utos ni Ellen sa kanya.
Sa boses pa lang ni Ellen ay naging masungit ito. Kaya naman ay sinunod na lang ni Jana si Ellen. Isang buhatan ang ginawa ni Jana upang ipasok ang lahat ng pinamili niya. Inilagay niya ang lahat ng pinamili niya sa kusina. Biglang naalala ni Jana na magbayad kay Arnel. Kahit na tinatanggihan na kunin ni Arnel ang bayad niya, ay nagpupumilit pa rin si Jana na ibigay ang bayad. Lumabas si Jana ng bahay. Ngunit nagtaka siya na wala na sila Ellen at Arnel sa harap ng pinto. Tanging ang tricycle lang ni Arnel ang nandun. Naglakad si Jana papunta sa gate. Ngunit natigilan siya nang marinig niya ang boses ni na Ellen at Arnel na mukhang nag-aaway. Nagtago siya sa gilid ng gate. Bakit ka nandito? Inis na tanong ni Ellen kay Arnel. Siyempre, hinatid ko si Jana. Prenting sabi naman ni Arnel. Imposible. Anong pakay mo talaga ngayon? Ani Ellen. Narinig ni Jana ang pagtawa ni Arnel. Isang tawa na mapang-asar. Nasabi mo na ba kay Luis? Wika ni Arnel. Sa pakikinig ni Jana ay nagtaka siya kung ano yun. Maigi pa siyang nakinig. Oh, hindi ka na makapagsalita dyan. Kanina ang tapang mo. Yang hindi mo pagsagot ay maaaring nasabi mo na nga sa kanya. Buti naman at sinunod mo ko. Saad ni Arnel. Alang-alang sa bata, Arnel. Inisip mo ang pera, hindi ba? Pues, papanindigan kong si Luis ang magiging ama nito at hindi sa walang kwentang katulad mo. Wika ni Ellen. Sa mga narinig ni Jana sa pag-uusap ni na Ellen at Arnel ay nagulat siya.